Sa Iran, sumiklab ang malawakang protesta laban sa rehimen kasabay ng pagbagsak ng ekonomiya. Isipin mo, ang isang United States dollar ay halos 1,2 milyong Iranian rial na ang halaga. Hindi pa ito ang pangunahing dahilan ng protesta. Ang totoo, may mga lumalabas na tsismis na ang Ayatollah ng Iran, Ali Khamenei, ay may sakit at nahihirapan na siyang kontrolin ang sitwasyon. Gayunpaman, ang kataas-taasang pinununo ng Iran ay matatag pa rin sa kanyang estratehiya habang pinagmamasdan ang mga kaganapan. Kabilang dito ang paggawa ng mga misil at drone, pagsisikap na muling buhayin ang mga naapektuhang rehiyonal na alyansa at proxy forces, at pagtanggi sa mga paunang kondisyon ng kanluran para sa negosasyon sa nuclear deal. Walang pakialam sa ekonomiya ayon kay Ayatollah. Mas marami pang misil ang kailangan. Sa mga oras na ito, by the way, isa pang grupo ng Iran sa rehiyon, ang Yemeni, ay nabibigo. Sa episode na ito, ipapaliwanag ko kung ano ang ibig sabihin nito. Dagdag pa rito, ang Amerikanong presidente na si Donald Trump, sa gitna ng mga protesta sa Iran, ay nagbanta sa Tehran ng mga bagong pambobomba kung susubukan ng Tehran na ibalik ang kanilang nuklear na kakayahan at programa ng ballistic missiles. Ako si Alexi Pechi. Pag-usapan natin ang paksang ito, pero bago magsimula, mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at sumali sa aking Telegram channel na Pechi News. Nasa description ng video ang link nito. Mga kaibigan, napapansin niyo ba kung paano tayo parang laging nahihila na manood ng mga negatibong balita? Sigurado akong marami sa inyo, pagbangon pa lang, agad kinukuha ang telepono para basahin ang balita at mas napapansin nyo ang mga negatibong balita kaysa sa mga ordinaryo. Pero bakit nga ba ganito at paano natin maiiwasang ma-overload lalo na ngayong panahon ng bagong taon at mga pista opisyal? Para maintindihan natin ito, inaanyayahan ko kayong panoorin ang video na ito. Ang link ay lumalabas ngayon sa inyong mga screen at ilalagay ko rin ang link ng video na ito sa description sa video na ito. Inirerekomenda kong puntahan ninyo ito at siguraduhin mapanood ninyo. Dahil ito ay isang napaka-interesanting psikolohikal na trick ng ating utak na nagtutulak sa atin na magbasa sa tamang oras at hindi malunod sa mga negatibong balita. Jabisyo, Jabisyo, Jabisyo. Jabisyo. Sa Iran, sumiklab ang pinakamalalaking protesta sa 3 taon, pinangunahan ng mga mangangalakal at may-ari ng tindahan. Sumunod ang kilos protesta matapos bumagsak ang halaga ng pera. May ibabahagi akong nakakagulat na impormasyon. Noong ika-28 ng Disyembre, ito ang huling araw na ipinakita ang opisyal na palitan ng pambansang pera ng Iran. Noong Disyembre 28, bumagsak ang Iranian rial sa pinakamababang halaga na halos 1.5 milyong rial bawat dolyar ng Amerika. Matapos nito, nag-resign si Mohammad Farzin, pinuno ng Central Bank ng Iran. At pagkatapos nito, biglang tumaas ng sobra ang presyo ng mga pagkain at gamot dahil sa patuloy na presyon sa Iran at lumalalang kalagayan ng ekonomiya ng bansa matapos ang digmaan laban sa Israel. Nagsimula ang mga protesta noong Linggo sa maliliit na pagtitipon sa 2 pangunahing pamilihan ng mobile communications sa sentro ng Tehran, kung saan sumisigaw ng anti-gobyernong panawagan ang mga nagpo-protesta. Kalaunan, nagkaroon din ng mga kilos protesta sa Saadi Street sa sentro ng Tehran, sa lugar ng Shush, malapit sa pangunahing malaking bazaar ng Tehran, pati na rin sa iba pang malalaking lungsod sa iba't ibang rehiyon ng bansa, kabilang ang Isfahan at Shush. Sa ilang lugar, sumali sa mga protesta ang mga estudyante mula sa malalaking universidad. At sa ilang bahagi ng Tehran, gumamit ng tear gas ang pulisya upang paalisin ang mga nagpoprotesta. At ayon sa opisyal na estadistika, ang inflation sa Iran noong Disyembre ay tumaas ng 42% dahil sa devaluation. Sa loob ng isang taon, ang presyo ng mga pagkain ay tumaas ng 72% at ang mga produktong medikal ay tumaas ng 50% kumpara noong Disyembre ng nakaraang taon. Nagpasya ang mga autoridad ng Iran na gamitin ang karanasan ng mga Ruso. Ito ang dapat gawin para maitama ang ekonomiya. Tamang paraan ng pagtaas ng buwis. Lalong nag-alala ang mga Iranian nang lumabas ang balita sa opisyal na media na balak ng gobyerno na taasan ang buwis sa Iranian New Year na magsisimula sa ika-21 ng Marso. Noong Disyembre, unang itinaas ng autoridad ang presyo ng gasolina matapos ang 6 na taon. Dati, iniuugnay ng administrasyon ng Pangulo
ang walang kapantay na pagtaas ng halaga ng dolyar sa bansa sa pangkalahatang kalagayan ng ekonomiya. Binanggit din nila ang pansamantalang pag-init ng merkado na kalaunan ay hihina at magiging matatag. Ngunit ito ay kalokohan at madaling maintindihan kung bakit ito ay walang katuturan at hindi magiging matatag. Magbibigay ako ng dalawang numero. Ngayon, ang isa Amerikanong dolyar ay halos katumbas ng ₱1.5 milyong real, samantalang noong 2015, ang isa dolyar ay nagkakahalaga ng 32,000 real. Parang hindi naman halata na papunta sa ikabubuti ang takbo ng sitwasyon. Nakakatuwa na sa gitna ng protesta, inihayag ng mga autoridad ng Iran ang intensyon nilang magbigay ng konsesyon sa mga nagpoprotesta noong Disyembre 29. Sinabi ni Pangulong Masoud Pezeshkian ng Iran kagabi na inutusan niya ang kalihim ng panloob na pakinggan ang lehitimong kahilingan ng mga nagpoprotesta. Ayon kay Fatime Mahajirani, tagapagsalita ng gobyerno ng Iran, magtatatag ng mekanismo ng dialogo na may negosasyon kasama ang mga lider ng protesta. Tiniyak ni Pezeshkian na handang magsagawa ng mga pangunahing reforma sa sistema ng pananalapi at pagbabangko ang mga autoridad at mapanatili ang kakayahang bumili ng mamamayan. Sa totoo, hindi pa alam paano niya ito gagawin. Mahalagang banggitin na pinamumunuan ngayon ng 86 anyos at may sakit na kataas-taasang pinuno, Ayatollah Ali Khamenei, ang Iran, na matagal nang pinatatatag ang rehimen laban sa mga banta. Ngayon, kailangan niyang harapin ang palpak na estratehiya dahil panahon na para anihin ang resulta ng kanyang ginawa. Sa bansa, ang mga kabataang nadismaya ay nagpapakita ng matinding pagsuway sa Islamikong alituntunin. At narito ang isang kawili-wiling halimbawa. Noong unang bahagi ng Disyembre, daan-daang kababaihan, daan-daang talaga, ang lumahok sa isang marathon sa resort island ng Kish sa Iran. Naka-t-shirt, leggings, at ang kanilang buhok ay basta na lang nakatali sa likod. Parang karaniwang babae lang na lumabas para tumakbo. Para sa Iran, ito ay isang uri ng pag-aaklas. Kung para sa mga Europeo ay normal lang ito, karapatan ng kababaihan na magsuot ng gusto nila. Pero para sa Iran, ito ay isang uri ng pag-aaklas. Nanahimik ang mga autoridad. Kahit noong 2022, pinapatay ang mga babae dahil lang sa hindi pagsusuot ng hijab. Sa limitadong posibilidad, maingat at nagmamasid si Ali Khamenei, iniiwasan ang mahahalagang desisyon at matitinding estratehiya. Mukhang hinahayaan muna ng rehimen ni Khamenei ang mga bagay na mangyari at nag-iipon ng lakas. At sa ngayon, anumang desisyon na gawin ni Khamenei ay malamang na magdudulot ng malalaking negatibong epekto. Kaya parang iniiwasan niyang gumawa ng mahahalagang desisyon. Ngayong taon, 20 probinsya ng Iran ang tinamaan ng pinakamalalang tagtuyot sa loob ng mahigit 40 taon. Dahil sa malalang krisis sa tubig mula sa hindi epektibong pamamahala, iminungkahi ni Pangulong Iran Masoud Pezeshkian na lumikas ang mga residente ng Tehran. Isipin mo na lang na ilikas lahat ng tao sa kabisera dahil walang tubig sa Tehran. Ang panlabas na patakaran ng Iran ay nasa dead end na at walang nakikitang tagumpay dahil pinahihigpit pa ng mga kanluraning bansa ang mga parusa. Ang network ng mga militante at mga proxy force ng Corps ng mga tagapagtanggol ng Islamikong Revolusyon na matagal nang naging pundasyon ng regional na impluensya at pagpigil ng Iran ay labis na humina dahil sa halos araw-araw na pambobomba ng Israel. At ang pangunahing teritorial na kalamangan ay nawala ng pabagsakin ng mga rebelding Syrian, ang dinastiyang Bashar al-Assad na sinuportahan ng Iran. Noong nakaraang taon, ang Hamas at Hezbollah ay labis ding humina at ngayon pati na rin ang United Arab Emirates. Matapos ang pag-atake, sinabi ng Saudi Arabia na sila ay tuluyan ng aalis sa Yemen, ititigil ang kanilang mga kontra-teroristang operasyon at aalis na. Naghinala ang mga Saudi na tumutulong ang mga Emirati sa Yemeni Houthi. Habang mahina ang Iran, umatake ang Saudi at sinabi ng Emirati na aalis na sila sa Yemen. Ipinapakita nitong pati Yemeni Houthi ay humina. Pero anong desisyon ang ginagawa ng Iran sa ganitong sitwasyon? Tama bang magtayo ulit ng mas maraming mga missile at drone para takutin ang rehiyon at buong mundo? Nagbanta si United States President Donald Trump sa Iran ng bagong pambobomba kung susubukan ng Tehran ibalik ang kanilang nuclear capability at ballistic missile program. Sabi niya,
Narinig ko na sinusubukan ng Iran na palakasin ulit ang kanilang puwersa. At kung totoo yon, kailangan naming durugin sila. Dudurugin namin sila. Dudurugin namin sila. Dudurugin hanggang sa wala nang matira. Sa huli, pinayuhan ni Donald Trump ang Iran na makipagkasundo sa Washington at pinaalalahanan sila tungkol sa malawakang pag-atake sa mga nuclear facilities ng Iran noong tag-init ng taong ito. Sinabi ni Donald Trump na sisimulan niya agad ang ikalawang yugto ng planong pangkapayapaan sa Gaza Strip at binigyang diin ang pangangailangan ng ganap na pagdidisarma sa mga militante ng HAMAS. Hindi maganda ang kalagayan ng Iran ngayon at kailangan na lang abangan kung saan hahantong ang mga protesta. Dito ako maglalagay ng tuldok-tuldok. Ilagay ninyo ang inyong opinyon at mga konklusyon sa mga komento sa ilalim ng episode na ito. Mag-subscribe kayo sa channel at pindutin ang kampanilya. Kung naging interesante at kapaki-pakinabang sa inyo ang episode na ito, maaari ninyong pasalamatan ang channel na ito sa pamamagitan ng inyong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye. Sa description ng video, nakalagay na suportahan ang channel ni Alexi Pichi. Pumili ng format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.